Tumaas na po ang presyo ng ilang prutas sa Divisoria na karaniwang inihahanda sa medianoche pero dinudumog pa rin ito ng mga mamimili maging ang mga tindahan ng damit at iba pang pampaswerte. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette! Silang araw bago yung Pasko ay umikot-ikot tayo dito sa Divisoria at kung ikukumpara natin yung presyo ng mga prutas ngayon kumpara sa ngayon na ilang araw na lang ay bagong taon na halos tumaas na ng 100% yung presyo ng ilan sa mga prutas dito. Halimbawa na lang Marisa itong mga Fuji apples. Dati ay 10 piso lang ito pero ngayon 3-4.50 pesos na. Kung tingiyan bibilhin 20 na ang isa nito. Ito namang peras, dati 15 pesos lang ang kada isa, pero ngayon ay 20 pesos na. Ito namang kiat-kiat, pati itong katabi ng Chico, dati 40 pesos lang, pero ngayon nasa 50 na yan. Ito namang ubas nila dito, itong seedless na mga grapes dito. Dati raw mga nasa 80 hanggang 100 pesos lang ito, pero ngayon pumapatak na ito ng 120 pesos. Minsan pa nga sa ilang pwesto, umaabot na ito ng 150 pesos. Ngayon, ang kagandahan, meron rin namang iba mga prutas na hindi tumaas yung presyo. Halimbawa, itong melon, pwede ka pa rin yan makabili sa halagang 35 pesos or 3 for 100 pesos. Tanungin natin si ate, bakit po ba tumaas po yung presyo ng ilan dito sa inyong mga panindang prutas? Tumaas din po kasi yung ating supplier dito ngayon. Kaya mataas po ang bentahan natin sa Divisoria. Kailan po kaya inaasahang pababa naman na yung presyo niyan? Mga January. Mga January na? Okay. Lalo na pag nag-31 saka 30 na yan, mas mamahal pa yan. Pero pagka mismong araw na po ng New Year na, January 1, medyo Pagsak na yan ang presyo niya kasi kailangan maubos ang prutas. Okay, sige. Maraming salamat po. Ayan, Maris, kaya habang tumatagal o lumilipas yung mga araw, habang papalapit yung bagong taon, ay inaasahan na tataas pa raw yung presyo dyan. Tsaka bukod doon din sa mga pampaswerte pang ilang bilog-bilog na items, meron tayong nakita dito sa May Divisoria. Etong tinatawag nila na mga, excuse me lang po, Magic Crystal Balls. Ayan, Maris, pampaswerte daw yan ngayong panahon ng bagong taon. Mabibili yan sa iba't ibang kulay. Ngayon, maliliit yan kagaya nito, pero pag binapa daw sa tubig, lalaki at pwede ng design sa bahay. Katabi po natin ngayon dito yung nagtitinda. Kuya, ano bang kagandahan itong inyong Magic Crystal Balls? Ang gandahan kasi nito, pwede siyang gawin pan-display tsaka lagyan ng halaman. Tsaka bukod dun, ginagamit ito pang paswerte. Paswerte sa bahay. Para buhay na siya. Pagpasok ng bagong taon. Okay, sige. Sir, pakitaas lang po ng isa. Bali, paano po ba yan pwedeng gamitin? Ano po lumalaki po yung mga crystal balls? Bali ano lang siya, maliit lang siya. Tapos lalagyan mo siya ng tubig. Mga 4 na oras siya, lalak siya. Ganito na siya. Hindi na siya nagbabago. Talagang pan-display talaga siya. Sige, maraming salamat po, sir. At yan, Maris, buko din dyan sa mga bilog-bilog na mga items na makikita dito sa Divisoria. Marami rin syempre nagtitinda ng mga turotot dito. Sa halagang 25 pesos, maaari ka lang makabili ng mga turotot. At syempre, hindi rin mawawala yung mga pampaswerte o mga Lucky Charms tulad noon. Kahit na malayo-layo pa, yung Chinese New Year ay marami na rin naglipa ng mga nagbebenta ng mga Lucky Charms dito. Pero Marias, yung mga Lucky Charms pati itong mga turotot, kagaya ng presyo ng mga prutas habang papalapit daw yung araw ng bagong taon ay maaaring mas lalo pang tumaas yung presyo. Marias? Bernadette, kapag sinubukan ng mga bibili ng turotot, yung turotot na yon considered sold na kasi may laway na nila. Oo, totoo yan, Maris. Para na nga lang, syempre, kung yung turotot na nabili nila, hindi syempre gumagana, yun talaga ay papalitan. Kaya para doon sa mga pupunta dito, siguraduhin lang meron silang budget bago sila dumampot na mga turotot dito, Maris. Oo, para rin hygienic, di ba? Maraming salamat sa'yo, Bernadette Reyes. Happy